Minsan ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga tahimik na paraan kung paano ka pinipili araw-araw. Iniwan ako ni Akiro. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero masaya ako nung makita ko siya. Kahit hindi ko pa siya lubusang naaalala. Sa pag-alis niya, naiwan ako. Blanco ang isip ko sa mga nangyayari. Ang alam ko lang, masaya kami ni Akiro noon dahil sa mga larawan at video na napanood ko. Pero hindi ko alam kung gaano kami kasaya sa nakaraan ko. Kaya eto, nung umalis si Akiro, naiwan ako at di ko alam ang gagawin. Tapos pinaupo muna ako ng dalawang matanda. Iho, gusto mo bang kumain? Teka, ipagtitimpla kita ng kape. Habang nagtitimpla si Lolo ng kape sa kusina nila, nakaupo lang ako dito sa sala, nakatingin sa bawat larawan ni Akiro na nakasabit sa dingding. Iho, Gab, bakit ba ang tagal mong nawala? Saan ka ba nanggaling? Sa unang higop ko ng kape na tinimpla ng lolo ni Akiro, sinabi ko na din ang mga nangyari at sitwasyon. At eto, nagkatinginan lang sila at tila ba nag-aalala sa nangyari sa akin noong nawala ako. Apo, hindi alam ni Akiro na may sakit ka. Bakit di mo sinabi sa kanya dati? Bakit mo itinago ang lahat? Lo, hindi ko po maalala eh. Basta ang alam ko po nung gumaling na ako, may naramdaman akong kulang sa buhay ko. Yun lang po yung naaalala ko. Hanggang sa makita ko na po yung lumang telepono ko. At doon ko po nakita yung mga larawan namin ni Akiro. At eto, sinabi ko na din yung mga nangyari, yung pagpunta namin kahapon dahil sa property na bibilihin ni Papa. At sa patuloy na pag-uusap namin ni Lolo, may ibinigay siyang susi sa akin. Iho, susi yan ng apartment mo. Doon ka muna magpahinga. Kasi kung mananatili ka dito, baka hindi bumalik si Akiro. Lo, galit po ba sa akin si Akiro? Hindi ko alam, Iho eh. Pero sa ikinikilos ng apo ko, tila ba may malalim na sugat ang muling nabuksan dahil sa nakaraang pilit niyang kinalimutan. Matalinaga ang mga salita ni Lolo. Subalit nauunawaan ko ang ibig sabihin nun. Kaya ito, tinungo ko ang direksyon ng apartment na tinuro ni Lolo. Sa pinakadulo daw ako. At ito, pagdating ko, nabuksan ko naman. At pagpasok ko sa loob, medyo maalikabok pero maayos naman yung mga gamit. Medyo sumakit lang yung ulo ko kasi parang may alaalang gustong kumawala sa isipan ko pero hindi ko talaga maalala. Habang naglilinis ako, eto, masaya ako
sa ginagawa ko. Tapos yung apartment na to, parang komportable ako. Sa paglipas ng mga oras, eto, may dumating, binati ako. Siya daw yung nakatira sa tabi ko. At may kasama daw siya ngayon. Kaya lang, nagulat ako nung makita ko si Akiro. At kahit hindi ko pa naalala ang lahat, nakakaramdam ako ng selos kapag nakikita kong nakahawak sa balikat ni Akiro ang lalaking yun. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang gusto kong manakit pero bakit? Kaya nung mag-isa na lang ulit ako, naupo lang ako nung nakapikit, pilit inaalala ang lahat pero wala akong maalala eh. Kaya ito, kinuha ko yung lumang telepono ko tapos pinagmasdan ko ulit lahat ng larawan namin ni Akiro. Lahat ng larawan ay masaya. Tapos yung iba, nakahalik pa siya sa pisngi at sa labi ko. Gusto ko nga sanang makita si Akiro. Kaya lang, nakasarado yung pintuan ng kabilang apartment. Nakakaramdam tuloy ako ng selos. Tapos napapaisip ako kung anong ginagawa nila sa loob. Ang hirap naman ng ganito. Yung wala kang maalala at tanging sa larawan mo lang ibinabase ang sitwasyon. Subalit di ka sigurado kung meron ba talagang nakaraan o katang-isip lang na ipinapasok mo sa iyong isipan. Sa paglipas ng mga oras, lagi lang akong nakikiramdam. Hindi na kasi sila nagbukas ng pintuan eh. Tapos nung hapon, nakita ko sila na umalis. At nung bumalik yung nakatira sa kabilang pinto, wala na si Akiro. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Kaya eto, sa halos buong gabi, hindi ako makakatulog. Madaling araw na yata nung maramdaman ko yung antok. Kaya nung magising na ako, eto, tanghali na. Nagising na lang ako dahil sa katok sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Pero sa doorknob ng pinto may nakasabit na plastic na may lamang pagkain. Hindi ko alam kung kanino galing yung pagkain na to. Pero alam kong para sa akin to, sa pintuan ko nakasabit eh. Pero sino nagdala nito? Wala namang tao sa labas. Kumain na din ako kagad, tanghali na din kasi. Tapos naligo na ako at lumabas na ako ng bahay. Napatigil pa nga ako sa kabilang pinto at nakinig ng bahagya. May narinig ako sa loob, may nagtatawanan. Tapos ewan ko ba pero naiinis ako. Kaya ito, umalis na muna ako. At bahala na kung saan ako makarating. Sa araw na to, halos maubos yung oras ko sa paglilibot sa buong bayan. Naglalakad lang ako at pinagmamasdan ng lugar na pamilyar na sa paningin ko pero wala akong maalala na kahit ano. At nung makauwi ako, gabi na. Pagdaan ko sa pintuan ng kapitbahay ko, may maingay pa din sa loob. Siguro andito si Akiro. Parang gusto ko tuloy wasakin yung pinto. Pero kalma lang. At dahil naghapunan na ako sa labas, naligo na ako kaagad tapos
Nakahubad lang ako na naka-boxer short lang. At eto, tumambay ako dito sa labas ng apartment ko. Ewan ko ba, pero gusto kong makita si Akiro. Pero sana naman lumabas siya. Gusto ko kasi siyang makausap, kaya lang maghahating gabi na. At walang Akiro na lumabas sa kabilang pinto. Papasok na sana ako Kaya lang, nakarinig ako ng mahinang kalampag na parang may lalabas sa kabilang pinto. At aba, nakita ko si Akiro na lumabas. Tapos nagkatinginan kami. At dahil ayokong palampasin yung pagkakataon, nagsalita na ako kaagad. Uy, Akiro, gabi na. Lalabas ka pa ba? Hindi na safe lumabas ng ganitong oras, baka habulin ka ng aso. Wika ako. Wala lang talaga ako masabi. Gusto ko lang na makausap siya. Kaya lang di ako pinansin ni Akiro. Tiningnan niya lang ako at eto, umalis na siya. Kaya sinundan ko. Di ko alam kung saan siya pupunta. Basta nakasunod lang ako. At eto, pumasok siya sa 7-Eleven. Kaya pumasok din ako. Tapos bumili siya ng ice cream. Kaya bumili din ako. At nung magbabayad na siya, inunahan ko na. Sabi ko sa cashier, kasama ko siya. Ako nang magbabayad. At habang nagbabayad ako, nilayasan na ako ni Akiro. Umalis na siya. Kaya paglabas ko, hinabol ko. Tapos sabi ko nung maabutan ko siya, suplado ka pala sa personal? Bakit ba sinundan mo pa ako? Wika ni Akiro na parang medyo galit. Sorry Akiro. Nagbalik na ako. Pakialam ko. Wika niya. Akiro, sorry. Magjowa ba tayo dati? Tanong ko tapos napatigil siya sa paglalakad at eto. Tinitigan niya ako na parang gusto akong saktan. Gab, alam mo, dapat di ka na lang nagbalik. Kasi nung magbalik ka, naalala ko lang ang lahat. Nakamove on na ako tapos ngayon manggugulo ka. Akiro, sorry. Hindi naman sa ganun. Sana mapatawad mo ko. Gab, please. Layuan mo na ako. Masaya na ako ngayon. Tapos ito, kitang-kita ko kung paano umagos ang luha sa mga mata ni Akiro. Nasaktan ako sa nakita ko. Ayoko nakikita siyang umiiyak. At ito, tumakbo na siya, pero hinabol ko. At pagdating sa apartment, nagtaka ako kung bakit doon siya pumasok sa pintuan ng apartment ko. Kaya lang, nakasalubong ko siya palabas. Sorry, nagkamali lang ako ng napasukan. Wika niya, natawa tuloy ako. Kagi talaga. Nagmamadali kasi Ay nako. At nung makapasok na siya sa apartment ng kapitbahay ko, natatawa ako na masaya. Bakit kasi dito siya unang pumasok sa apartment ko? Ang kulit Pero hindi ako susuko. Hindi siya luluha ng ganun kung hindi ko siya nasaktan. Babawiin ko si Akiro. At kahit hindi ako sigurado sa nakaraan ko, kahit mga larawan lang yung basihan ko, pipilitin kong itama kung ano man
Yung nakaraang nawala sa isipan ko.